Hinanap ng aming team ang binatang parang lumulutang sa video. Hanggat maaari, ayaw sana raw niyang pag-usapan na ang nangyari. Paglokan ko. Pero kinalaunan, nagpaunlak din siya ng interview sa kondisyong poprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Mateo. Pumunta ako sa com shop kasi gusto ko sana mag-review for our quiz kasi nga wala akong phone. Kumain ako ng balot. Hindi ko inasahan na magpapakita yung tatlong lalaki na nakaitim. Malalaki sila, matatangkad, at mahaba yung buhok. Mapupula yung mga mata nila, nakatayo sila at nakatitig talaga sila sa akin. Sir, tulungan niyo ako, sir. Bakit? May umaabol po sa akin. Asan? Humingi ng tulong sa dalawang gwardiya po. 3 minutes or 2 minutes siguro. Nag-block out na yung aking feeling. Wala na talaga ako maalala noong that time. Sa pagkakataong ito, may ipinagtapat na si Mateo. Isang sikreto na matagal na raw nilang pinakatatago-tago. Hindi naman first time na nangyari sa akin yun. 13 anyos lang daw si Mateo nung nagsimula siyang makakita ng mga nilalang na hindi raw niya maipaliwanag. Ano bang iniisip mo at tulala ka? Bakit malungkot ka? Miss mo na ba si nanay? Binabantayan na kita. Uy, ano ba nangyari doon? Reunion namin noon. Bigla na lamang lumutang si mama sa harapan. Natakot talaga ako kasi nga bata pa lang ako is namatay na siya. Then bakit siya nandito? Hindi na naging normal yung buhay ko as a teenager noon that time.